bahagi ho ng ating patuloy na pagninilay na isa sa mga ipinamamanig ni Jesus ang gusto niya ipag-iwalay tinatawag natin yung pag-iisip ng tao, tawagin po natin ay yung perception at saka yung realidad. Ibig sabihin ng perception, ito yung tingin ko. At itong tingin ko maaring tama, maaring mali. Pag sinabi natin realidad, yun talaga yung tama. Bahagi yun. Kaya muli pinamamanig sa ating hindi mali na akala ng iba si Jesus ay si Elias. Ang sabi ng iba ay siya ay si Jeremias o isa sa mga propeta. So yun yung tinatawag nating perception. Sino ba siya? Siya ang Kristo, ang hinihintay na tagapagligtas ng bayang Israel. Yun ang realidad. Kaya dapat mapatuloy natin makita ang pagkilos na ito sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Kasi sabi nga, kaya marami sa atin ang na-scam kasi nagpapadala tayo sa perception, hindi sa realidad. Bahagi yun. At lalo-lalo na sa ating pananampalataya. Kaya nga, anong sabi ni Jesus kay Pedro? Sabi niya yan ipinahayag yan sa iyo ng aking amang nasa langit. Bagaman, yung realidad ay pwedeng makuha natin sa sarili nating kaalaman. Yung isa ay dito, sa Ebanghelyo ay tinatawag natin divine revelation. Ibig sabihin, kaya mo nalaman yan, hindi ka naman matalino, pero kaya bakit mo nalaman yan? Ipinahayag sa iyo ng Diyos. Yun yung sinasabi sa Ebanghelyo. Pero may mga realidad na pwede natin makuha, gawa ng pag-aaral, gawa ng kaalaman na tulong sa atin na naturalesa natin na magnilay, mag-aral, mag-investigate sangayon sa utak na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, bahagi yun, human and divine knowledge. Sabi nga po natin, nagkataon na yung sa Ebanghelyo natin para makilala na siya ay si Jesus, ay divine knowledge. Pero pwede rin yung makuha ng sa pamamagitan ng tinatawag natin human knowledge, kaalaman bilang tao. So bahagi rin yun, pero isa sa biyaya na huwag natin kalimutan na sa pagninilay natin, sabi ko nga, kung talagang tayo ay nakipag-usap sa Diyos, maraming gustong sabihin sa atin ng Diyos. At isa sa mga nais niyang ipakita sa atin ay alin? Ang mga bagay na nagpapahiwatig ng katotohanan. Hindi lamang makalupang katotohanan
ngunit makalangit na katotohanan. Kaya bahagi yun na makita natin sa ating pagkilos. No? Tingnan natin yung higit ng pagkakataon sapagkat baka mamaya kasi sa atin ay hindi natin na-check ang ating palang pagkilos sa base sa perception. Perception. At kalimitan noon ang tinatawag natin na hindi naman umahantong sa realidad. Katulad halimbawa ng alin. Isang beses na nakausap ko na hindi katoliko. Kaya kayo mga katoliko, sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Realidad ba yun o perception? Perception. Yun ang tingin nila. Sumasamba tayo sa mga santo at mga santa. No? Perception yun. Bakit daw naluhod? Hindi kami din naluhod sa image. Kung kami naluhod doon sa Blessed Sacrament, yung nasa ilalim ng image, na itinuturing natin. Kasi wala sila nun Wala sila nung katawan at dugo ni Kristo. Kaya akala nila, niluluhuran natin ay yung krus. Father, kapag nasa bahay, ay hindi yung cross ang niluluhuran natin. The representation, yung cross is simply the representation. Sino yung nire-represent ng cross? Ay di si Jesus. Si Jesus ang niluluhuran natin. Representation lamang yung cross. Kaya nga anong sabi ko? Perception. Sa ating pagkilos din sa daigdig na ito, kuminsan, yun ang nakikita natin, perception. Kayo po si Jeremias. Kayo po si Elias. Kayo po ay si Juan Bautista. Yun. Kaya, pinuri ni Jesus si San Pedro. Bakit? Yun ang nagpahayag ng realidad. Kaya, napakahalaga lalong-lalong na ngayong panahon na ito, yung makabagong teknolohiya ay lalong naging sophisticated ang lalong paghahanap ng katotohanan. Kasi meron tayong tinatawag na yung deep fake. Lahat pwedeng ipeke. Lahat pwedeng ipahayag na ito yung magiging perception. Kaya isa ulang sa biyaya na maging bahagi ng ating paninilay para sa araw na ito. Patuloy nating tingnan at hilingin natin ang tulong ng Diyos na makita talaga yung katotohanan. Paano? Una, ay patuloy tayong mag-aral. Kinakailangan natin ng patuloy na mag-aral. Hindi yung pwedeng sabihin na, alam ko na yan. Well, kung talagang alam mo na yan, surely, ay kinakailangan ni lalong himay-himayin yung ating kaalaman. Kasi isa ko yun sa pamamaraan ng demonyo na hindi na tayo mag-isip pa. At sa akala natin, hanggang doon lang yung ating kaalaman. Hindi. Kaya sabi ko sa inyo, kahit na sa larangan ng kaalaman ng tao, napakarami pa. Kung halimbawa, sinabi ko na rin, yung nung unang panahon, iba yung pagtingin natin sa universe. Nung paglabas ng Hubble telescope, mas makita natin na mas nakita natin hindi lang yung solar system, ngunit nakita yung galaxy, hindi lang yung galaxy, the whole universe. Paano? Hanggang ngayon na mayroong mga stars, may mga planeta na ngayon pa lamang nabubuo. Akala natin, yung mga planeta, nandiyan na kaagad. Hindi,
continuously, no? Na yung creation nagpapatuloy. Kaya kinakailangan natin ng patuloy ng pagdidilig. Kaya alisin niyo yung kaisipan na ayoko lang mag-aral, ayoko lang mag-isip. No? Hindi mo yan kaisipan ng mga makadiyos. Kinakailangan na rin patuloy natin hanapin ang kaalaman at katotohanan. No? Isang biyaya po yan ay pinagkaloob ng Diyos. Kahit na matanda tayo, no? Dapat nga, sabi nga natin, yung mas matanda, mas maraming alam. Kasi yun ang sabi sa Ebanghelyo, no? We have to learn from the wisdom of the old. No? Eh ano ang mangyayari sa karunungan ng mga matatanda kung hindi sila patuloy na nag-aaral, no? At nagninilay? Pangalawa, kaya nga napakahalaga o yung elemento rin na pakipag-usap sa Diyos. Sabi nga natin, kung nakakausap natin ng Diyos, kalimitan sinasabi ko na rin, maraming gustong ipapanik sa atin ng Diyos. Kaya naman, hindi kayang i-contain ang ating utak. Kasi wala na ating utak, wala sa kaliting ng utak ng Diyos. Kaya, kung isa, may gustong sabihin sa atin ng Diyos, hindi natin kagad maunawaan, maintindihan. Bakit? Eh, sabi ko nga, yung ating karunungan ay hindi kasing karunungan ng Diyos. Kaya, kinakailangan natin ng patuloy na pagninilay. At ano yung isang mahalaga na makita natin? Humility. Yung mga taong mapagkumbaba, maraming naiintindihan yung lalong-lalo na yung alin, yung tungkol sa karunungan ng Diyos. Yung mga mayayabang, siguradong hindi makakaintindi. Yapang yung nauna eh. Isa o sa susi para maunawaan natin ang karunungan ng Diyos ay alin? Kababaan ng kalooban. At ito po yung itulog natin sa harapan ng mga may kapal. No? Maraming mga biyaya na nais na ipagkaloob ng Diyos sa atin, no? Na nawa ay higit nating maunawaan at pakinggan nila na kailangan, parang pakinabangan. No? Isa ho rin sa binibigyan pansin, may bibinyagan tayo. No? Ang alin, yung biyaya ng binyag, no? Ano yung binibigay ng binyag? No? Bahagi ho, no? Kalimitan tinatanong ko, ano yung binibigay ng binyag? Buhay na walang hanggan. Naintindihan kaya natin ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. No? Kaya, sabi ko, kapag ikaw ay nagpapakabuti, sinasabi ka nagpapakabuti. Ganun ito sinasabi ng iba na para pumunta sa langit. It is partly correct. Pero hindi yun ang tunay na katotohanan. Kasi pag sinabi mo minsan na para papunta sa langit, pero sinabi mo na, kaya ka na punta sa langit, gawa na ikaw gumawa ng mabuti. No? Mas gusto ko yung sagot na alin. Ba't ka gumagawa ng mabuti? Gawain ito ng tagalangit. Kailan ka naging tagalangit? Eh, nandito ka sa lupa. Nung tayo ay bininyagan. Bakit mas gusto ko yung sagot na yon? Kasi, kaya ka pumunta sa langit. Kasi ikaw ay binyagan. Yung pagkagawa mo ng mabuti, ay alin, patotoo lamang na ikaw ay binyagan. Yung pag-iwas mo sa masama, ay pagpatotoo lamang na alin, anak ka ng Diyos. Bahagi mo yun. Kaya, ba't ka nagpapakabuti? Kasi tinanggap mo si Jesus sa sakramento ng binyag. Kaya,
Nais ko lamang ipakilala na ito yung biyaya na ipinagkaloob sa akin ng binyag. And to remain faithful to that grace. Ang manatiling tapat sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos nung ako ay binigyan. So bahagi yun. Kaya pagkakataon na makita ko namin na katulad ni Pedro, makita natin ang mga makatao at makadiyos na karunungan.